Sa last chapter ng Hebrews, itong Hebrews 13, ay makikita po natin ngayon ang author nito ay dumating na sa pinaka-application part. Yan, sumasense po natin yan, no? At sa Biblia, itong salita ng Diyos ay laging malinaw sa bagay na yan. Sa mga nakasulat po dito, sa mga itinuturo ng kanyang salita, na mga doktrina at mga katotohanan ng sinasaad dito ay hindi hiwalay sa tungkulin at tamang pamumuhay bilang tugon natin sa panawagan ng Diyos sa kanyang utos at kalooban. Hindi maaaring ihiwalay ang tunay na pananampalataya na namumunga ng pagsunod. Ang tamang doktrina ay laging nagbubunga ng tamang pamumuhay. Doctrine and duty are inseparable. Hindi mo po ito mapaghihiwalay. Matapos nating makita at matutunan ang kadakilaan ni Kristo sa mga nakaraang kabanata ng ating pag-aaral sa Hebrews, ngayon ibinibigyan diin ng manunulat ang praktikal na pamumuhay ng mga mananampalataya. Ipinapakita niya sa atin na ang pananampalatayang nakasentro sa ating Panginoong Yesus ay hindi lang manatili sa ating isip, sa ating puso. Pagkatapos nating malaman, okay na, alam ko na yan, pero hindi doon natatapos. Kundi ito ay para makita sa araw-araw na buhay nila at buhay rin natin ngayon. Kung totoo at tama ba talaga ang ating mga pinaniniwalaan o tinanggap na si Kristo o si Jesucristo na ating Panginoon. Makikita yon sa iyo at sa akin sa buhay kung paano tayo namumuhay bilang kanyang mga tagasunod. Kung saan nalayuning tilalaga rin naman sa atin ng Diyos in the first place. Ephesians 2:10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Kaya ang ganda ng sinasabi ng Heidelberg Catechism na binasa natin kanina sa tanong at sagot 86 na nirecite po natin. Dahil tayo nga ay niligtas na sa ating kapigatian sa tulong ng biyaya lamang sa pamamagitan ni Kristo at hindi ayon sa anumang ginawa natin, bakit kinakailangan pa natin gumawa ng mga mabubuting gawa? Ang sagot ay malinaw sapagkat si Kristo, matapos niya tayong tubusin sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay binabago rin tayo sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu upang maging kawangis niya. Nang sa gayon, sa pamamagitan ng ating buong buhay, ay may pakita natin na tayo nga ay nagpapasalamat sa Diyos para sa lahat ng kanyang biyaya nang siya ay purihin natin. Higit pa rito, na tayo mismo ay makatiyak sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga bunga nito at nang sa pamamagitan ng ating makadiyos na pamumuhay ay maakit natin ang ating mga kapwa sa pamamagitan ng buhay na pinakikita natin sa Ebanghelyo. So ang author nitong Hebrews ay pinapakita ang swak na itsura ng buhay ng isang taong tunay na naniniwala o sumasampalataya kay Kristo. Tulad ng sinabi ni John Piper tungkol sa kanyang sermon dito po na napakinggan po natin, ang sabi niya, I quote, "The writer is not content for us to have right thoughts about Christ. He wants us to have right relationships, right attitudes, right actions." And so Hebrews 13 is about the practical outworking of all the glorious truths we have seen about Jesus. Ibig lang sabihin nito na ang tamang paniniwala kay Kristo ay hindi natatapos sa isip lamang. Dapat ito ay magbunga ng tamang pamumuhay sa pakikitungo natin sa ating mga kapwa, sa pamilya at maging sa mundong ito, sa mga tao. Kung totoo ang ating pananampalataya, makikita yan sa ating relasyon at sa ating mga ginagawa. Ipapakita at papaalala yan ng ating teksto na pagbubulayan natin ngayon, lalo na sa unang bahagi nitong Kabanata 13. At mahalagang maunawaan po natin ito, mga kapatid, kasi ang realidad ay nananatili pa ring totoo. Unang-una, ang kasalanan ay nasa atin pa rin. Nariyan ang tukso ng pagkamakasarili natin, ng kawalan ng malasakit, ng kakulangan ng tunay na pagmamahal sa kapwa,
ng pag-iwas sa pagtulong, ng kawalan ng kabanalan, at maging ng hindi pagiging kontento sa buhay. Ito ang mga totoong laban na hinaharap natin araw-araw. At kung tutuusin, ay ilan pa lang ito. At pangalawa, madali pa natin itong makalimutan o maneglect. Bakit? Natural sa tao, sa atin, yung tendency na maging autonomous. Yung gusto natin, tayo yung masusunod. Tayo ang mag-decide para sa sarili, hiwalay sa Diyos. Kaya't hindi lang sapat na alam natin ang tamang doctrine ng pininiwalaan natin. Mahalagang mahalaga yon, don't get me wrong. Una sa lahat po yun. Pero kailangan din nating maging intentional sa pagkasabuhay po nitong ating mga pininiwalaan. Ang pananampalataya kay Kristo ay dapat makita at maging totoo sa ating mga relationships. Sa pamumuhay na pinapakita natin kung paano tayo nagtitiwala sa Diyos na nag-overflow dun sa buhay na meron tayo bilang magkakasama, bilang pamilya ng Diyos. Hindi pakitang tao, hindi peke, hindi naghihintay ng kapalit, hindi marahas, hindi mahalay, hindi sakim, kundi nag-uumapaw sa tunay na pag-ibig, isang buhay na nakaugat sa Ebanghelyo. Na nagpapakita ng liwanag ni Kristo sa gitna ng ating mga tukso at laban araw-araw sa kasalanan. Nakaramdaman niyo yung tensyon? Kailangan nating pakinggan yung salita ng Diyos. Kailangan natin to. Dahil ang bagay na yan ay hindi hiwalay sa malaking kahalagahan ng ating pangangailangan sa kanyang salita. Dahil dito tayo kumukuha at nagbabatay ng lahat ng dapat nating malaman at patutunan sa ating pananampalataya. At ito'y napakalaking biyaya sa atin. Kaya natin to tinututukan, binubulay, binababad ang ating mga puso at isip. Yes, ngayon, corporately, ginagawa natin. And especially, individually. Sa ating mga personal devotion, sa ating personal worship, gagawin natin yon. Dahil kung hindi natin to intentionally gagawin, madaling lumamig ang ating pag-ibig at madaling manaig ang ating sariling kagustuhan. Pero kung tayo'y patuloy na nakaugat sa kanyang salita, doon natin nararanasan o mararanasan ang pag-ibig ni Kristo. Laging magkatambal yon na umaapaw sa ating relasyon sa buhay natin, sa kapwa-tao natin. Ang layunin ko po ngayon sa pangangaral na ito, kasama ako na harapin natin ang katotohanan ng kanyang salita. Na kung i-rebuke tayo nito, ay tanongin natin at mapagpakumbabang aminin ng ating mga pagkukulang. Kung tayo'y tuturuan nito, and for sure, tuturuan tayo nito, buksan natin ang ating puso at isabuhay ang mga katotohanan dito. At kung tayo'y palalakasin ito, yakapin natin, panampalatayan natin, paniwalaan natin, sundin natin, dahil ang pag-asa natin ay nakakabit sa katotohanan ng salita ng Diyos na binigay sa atin. Kaya dito ngayon sa ating teksto, tignan natin ang sinasabi ng kanyang salita. So unahin natin yung verses 1-3. Basahin ko lang po uli. Patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Palaging maging bukas ang inyong mga tahanan para sa mga taga-ibang bayan. May ilang tao noon na nakapagpatuloy ng mga anghel lingid sa kanilang kaalaman. Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng gayon. Very practical. Straight to the point. Ang sabi rito, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Natutunan natin ang konteksto nila during that time. Na makikita sa Hebrews 10:32-36, hindi na natin ito babasahin, doon ipinapakita na marami ang nakaranas ng pag-uusig, pagkawala ng ari-arian at social rejection. As a historical background ng mga Jews na tumanggap kay Kristo, madalas silang ituturing ng mga apostate o tumalikod sa kanilang paniniwala na nagresulta sa pagkatakwil ng sariling komunidad po nila at ng kanilang pamilya mismo.
Kaya nga, natutunan din natin dyan na dahil nga sa ganitong suffering, persecutions na kinakaharap nila, ang laki talaga ng tukso na tumalikod sila sa faith nila o bumalik na lang sa dati nilang Judaism belief. Kaya napakahalaga ang paalala rito sa 13:1. Actually, ito ay utos sa kanila, hindi ito suggestion. Hindi rin ito optional, kundi malinaw na command para magsilbing bantay laban sa tukso ng pagkakawatak-watak. Kalakasan sa gitna ng kanilang mga laban at paraan ng pagtutulungan nila sa isa't isa bilang pamilya ng Diyos. Ang subject dito ay brotherly love. Philadelphia sa Greek. Ang pagmamahalan ng magkakapatid sa pananampalataya. Yung pandiwa, tama ba yung verb? Ay continue. Sa Greek nga ay menethos. Sana tama yung pagbigkas ko dito. Ibig sabihin, ipagpatuloy. Huwag hayaang lumamig o mawala ang kanilang pagmamahalan. Napaka-importante nun. Explicit exhortation na pinakikita dito mula sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng author of Hebrews. Sa madaling salita, ang unang utos na ibinigay sa kanila sa chapter 13, itong ang patuloy kay magmahalan, dito dumadaloy ang argumento ng author sa mga susunod pang utos na babanggitin niya. At hindi ito bagong utos, kundi paalala ng pag-ibig na naroon na sa kanila. Sa kanilang fellowship ay kailangan magpatuloy. Kailangan nilang actively gawin iyon, ipakita iyon. Dahil sa gitna ng kinakaharap nila, madaling manaig ang pagkamakasarili, takot at pagkawatak-watak. Kaya ang utos sa kanila, huwag kayong magsawa. Sa pagmamahalan, panatilihin ninyo ito sa inyong pagsasama bilang magkakapatid kay Kristo na sa ganoon din paraan ay magsilbi nga itong encouragement sa kanilang lahat. Dahil ang Philadelphia o itong brotherly love ay ebidensya ng tunay na pananampalataya. Tulad siya sabi sa John 13:35, sa pamamagitan nito, makikilala ng lahat na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kung ito'y mawawala, mawawalan rin ng saysay ang kanilang testimony bilang iglesia o pamilya ng Diyos. At kung tutusin, hindi po ito bago na atin nang napakinggan at napag-aaralan. Narinig na natin na mga paalala sa mga messages or sermons, paulit-ulit, mga pagtuturo, pero kailangan pa rin nating paulit-ulit mapakinggan at matutunan, knowing our status, our situations, our depravity. At kailanman di tayo titigil sa pagbibigay at pagtanggap nitong pag-ibig na ito. At kung ito ang utos ng salita ng Diyos sa kanila noon, ito rin ang utos sa atin ngayon. Patuloy kayo o tayong magmahalan. At hindi rin ito para lang sa ilang tao sa church at hindi rin ito para lang kapag badali ang sitwasyon o komportable lang gawin. Ito ay para sa lahat sa atin na mga mananampalataya, sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Kahit pa mga hulugan ito ng pagpapakababa sa atin, paglunok ng inyong pride at pagtatakwil sa sarili at ituring ang iba na higit sa sarili na makikita sa Philippians chapter 2 verses 1 to 5. Maaring sa atin ngayon sa buhay ng church, hindi persecution ang kadalasang problema. Hindi tayo ikinukulong sa ating pananampalataya o kinukuha yung ating mga ari-arian dahil kay Kristo o pagsunod natin sa Kanya. Pero kung iisipin natin, kahit hindi katulad ng mga unang mananampalataya ang karanasan natin eksakto ngayon, may problema pa rin tayo. Hindi matitigil yon. May mga laban pa rin na hindi natatapos at kailangan nating maging sensitibo rito. Maaring abala tayo sa trabaho, personal nating mga problema, yung pride natin, or tampuhan, kung meron man, o maaaring pagkainggit, at minsan simpleng kawalan ng malasakit sa isa't isa. At kapag hinayaan natin ang mga bagay na ito,
dinadala tayo sa unti-unting panlalamig sa ating pag-ibig sa kapatid. Yes, we understand ang church ay messy at hindi mahirap ang sagot diyan. Kung bakit? Kasi nga, binubuo tayo ng mga taong makasalanan na talagang kinahabagan lang ng Diyos. Pero kahit alam na alam natin yon, bakit kung minsan ang hirap-hirap sa atin na ibigay yon sa ating kapatid? Kaya't napakahalaga ng paalalang ito ng Diyos sa kanyang salita. Napakinggan at seryosohin nating gawin at sundin. Patuloy kayong magmahalan. Gaya rin ang sinabi sa Romans 12:10, magmahalan kayo sa isa't isa na may tunay na pagmamahalan bilang magkakapatid at magpaunahan, yung ginamit na salin dito, magpaunahan sa pagpapakita ng respeto. Parang in sense nung nagkukumahog ka, hindi ka na mapipigilan. Ibig sabihin, din ito, kung meron man, alisin ang mga tampuhan. Pagkakagalitan, hindi ito dapat panatilihin sa iyong puso kung meron man. Palitan natin ng malasakit at respeto at ipakita natin ang pag-ibig ni Kristo sa ating pagsasama-sama bilang pamilya ng Diyos. At kung sabihin natin, wala naman tayong ganong ganap. Wala naman tayo o kinakaharap na ganyan. Well, baunin na lang natin yung sinasabi ng ito na salita ng Diyos. And for sure, darating at darating yon sa atin. Mararanasan natin yung mga challenges sa relasyon natin sa ating kapwa. And so, napakagandang taglay natin yon. At kung existing na ito sa atin, napakahalagang baguhin natin yung pagtingin natin sa bahaging ito sa pag-ibig natin sa ating kapwa. Kung nire-rebuke tayo nito, baguhin natin yung ating isip. Na ang point natin is yung tunay na pagmamahal at pagpapakita sa ating kapatid kay Kristo. Tunay na pagmamahal na ipinagkakaloob mo at hindi natin iyon pinagdadamot sa bawat isa. Klaro ang ating church covenant bilang people o covenant people of God. Ang ganda ng term. Pero yung pinakakahulugan nito, naiintindihan ba natin? Kailan natin huling binrouse yung document natin na church covenant at ating binasa? Yes, members meeting, ginagawa natin yun. Pero mahalagang ipaalala ito sa atin. Kaya ang tanong, kamusta ito sa'yo? Kamusta sa atin bilang iglesia? Nakikita ba sa ating pamumuhay ang tipan na ating pinanghahawakan bilang covenant people of God, bilang pamilya ng Diyos dito sa BBCC? Maaring regular tayong dumadalo sa church. Sa ating mga gawain at mga pananambahan, kumakanta tayo, nakikinig ng sermon, napakagandang lugar para gawin natin yung pagsamba sa Diyos. Pero sa kabila nun, baka may mga bagay, kaakibat nitong pagmamahal na sinasabi natin, hindi man lang natin nakakamusta yung ating mga kapatid. Kaya yung prayer kanina ang ganda. Ipanalangin natin, abutin natin intentionally. O di kaya nga hindi natin na ipag-pray ang ilan nating kapatid natin na matagal na nating hindi nakikita o nakakasama. Tignan niyo yung katabi ninyo. Mga bakanting upuan. Baka wala sila dito dahil sa bigat ng kanilang mga dinadala. Pinagdadaanan. At pagkatapos iisipin mo pa, bahala na siya sa buhay niya, may sarili namang siyang buhay. Ako nga, ang dami ko nang iniisip, iintindihin ko pa siya. Mag-iintindi pa ba tayo sa iba? O kaya may tampuhan sa atin dito sa loob ng church at imbis na ayusin, hayaan na lang natin yan. Umiwas na lang at manahimik. At hayaan na lang ito. Straight to the point. Ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa ating teksto, patuloy kayong magmahalan. Kasi ang tunay na pag-ibig sa kapatid ay hindi nakadepende sa mood,
sa iyong personalidad o sa convenience o sitwasyon natin. Ito ay bunga ng Ebanghelyo sa ating buhay. At kung ikaw ay may totoong pakikipag-isa kay Kristo, hindi maaaring hindi dumaloy ang buting bunga ng Espiritu Santong ito sa ating buhay. Hindi natin sinasabi perfectly, pero for sure, may mga pagbabagong ginagawa yun sa ating puso. Para yon ay may pagkaloob natin sa ating kapwa. Intentionally. Paano tayo minahal ni Kristo? Hindi tayo minahal dahil karapat-dapat tayong mahalin. Hindi dahil mabait tayo o dahil super mature tayong Kristiyano. O dahil madali tayong mahalin. Sa totoo lang, makasalanan nga tayo. Mahirap mahalin. Kung sa pamantayang taong titignan, talagang ang hirap. Pero ganun pa man, minahal tayo ni Kristo ng lubos. Isang pag-ibig na walang kondisyon, pagmamahal na sinakripisyo ang kanyang sariling buhay para sa atin kahit nung tayo'y makasalanan pa. Gaya ng sinabi sa Romans 5:8, ngunit pinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Pinapakita nito na hindi tayo minahal ni Kristo dahil nagbago tayo o dahil karapat-dapat tayo. Sa halip ang kanyang pag-ibig ang nauna at ito mismo ang dahilan kung bakit tayo nabago at patuloy na binabago. At ito ay bunga ng kanyang pag-ibig, hindi kondisyon para tayo mahalin. Kung ganun tayo minahal ni Kristo, di ba't natural lamang na mahalin din natin ang mga kapatid natin na kanyang tinubos din ng kanyang dugo? Hindi lang tayo hiwa-hiwalay na mga individual sa pananampalataya, tayo bahagi ng isang katawan ni Kristo. Kaya nga kapag may isang bahagi na nasasaktan, apektado o dama ng buong katawan, gaya ng sinabi sa Ephesians 4:16. Tingnan natin to. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinatatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Ipinapakita nito na ang paglago ng iglesia ay nangyayari kapag ang bawat bahagi ay gumaganap ng pag-ibig natin sa kapwa. Kaya hindi ito ekstrang gawain sa buhay Kristiyano natin. Ito ang natural na buhay ng mga taong kabilang sa Kanya. Kapag ang bawat isa ay namumuhay sa totoong pag-ibig o pagmamahal, doon nagiging matibay, buhay at lumalago ang kanyang iglesia. At kung ikaw ngayon ay nakikinig at hindi mo pa talaga kilala si Kristo o wala ka pang personal na relasyon sa Kanya, maaaring inisip mo, ang hirap naman ng utos na yan. Paano ko mamahalin? O kahit sa atin din, di ba? Paano natin mamahalin yung mga kapwa natin? Ibang-iba yung ugali niya. At tama tayo doon, ang hirap mahalin, imposible kung wala si Kristo sa atin. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay hindi nagmumula sa sariling lakas at karunungan lang natin. Ito ay bunga ng bagong pusong binibigay ng Diyos. At ang mabuting balita, si Jesus ang perpektong nagpakita ng pag-ibig na ito. Iniwan niya ang kalwatian ng langit, pumasok sa mundong makasalanan at ibinigay ang kanyang buhay sa krus para sa mga taong tulad mo at tulad ko na hindi karapat-dapat. Kaya sabi sa 1 John 4:19, tayo umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kaya hindi pinipilit, in a sense, yung pag-ibig na ipagkakaloob natin sa ating kapwa. Ito ay tugon natin sa pag-ibig ng Diyos na tinanggap na natin, na siyang ibibigay natin sa bawat isa. Kaya kung ikaw ay wala kay Kristo, ang panyayang ito, hindi magpapakabait ka. Kundi lumapit kayo kay Kristo. Magtiwala o sumampalataya ka sa kanyang ginawa sa krus. Pagsisihan ang iyong kasalanan at kapag binago niya ang puso mo, sa pamamagitan na rin ng kanyang Espiritu, ang pag-ibig na ito, unti-unting lalabas sa iyong buhay.
at magpapatuloy. So dito sa portion na to ay mapansin po ninyo na naglaan ako ng habang oras sa verse 1. Sinadya natin to. Dahil dito nakakabit ang lahat ng kasunod na utos ng mga susunod na mga talata. Ang pagiging mapagpatuloy sa iba, isa-isay natin. Ang pag-alala sa mga nakakulong at ang malasakit sa mga pinahihirapan. So dito ay makikita natin lahat ito ay practical rin na expression ng utos dun nga sa verse 1. Patuloy kayong magbahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Itong verses 2 and 3 ay hindi hiwalay na mga utos. Ito ay konkretong anyo nitong Philadelphia o brotherly love. Kung ang pag-ibig sa kapatid ay totoo, so yun yung sinasabi ng talata natin, makikita ito sa pagiging bukas sa iba at sa pakikisa sa mga nagdurusa. Sabi dun sa verse 2, huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga dayuhan o sasalin sa MBB, palagi kayong bukas. Maging bukas ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan. Sapagkat sa paggawa nito ay may ilang nakapagpatuloy na mga anghel na hindi nila nalalaman. Ang salitang pagpapatuloy ay tumutukoy sa hospitality. Ang pagbubukas ng tahanan, oras, buhay para sa iba. Lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Hindi ito simpleng pakikisama lang. Again, ito isang intentional pa rin na pagpapakita ng ating pag-ibig sa iba. Noon, hindi uso yung mga hotel. Hindi katulad ng hotel na pinuntahan namin nila Ezer. Na pinupuntahan ng marami sa inyo. Walang hotel noon. Ang mga kalagayan nila, pupunta sila sa kanilang mga matutuluyan, panuluyan, para sa mga mananampalataya naglalakbay noon. Lalo na nga yung mga taong mga inuusig. Kaya ang mga tahanan ng mga Kristiyano ang nagsisilbing kanlungan nila. Ang pagiging mapagpatuloy ay hindi lang kabaitan. Ito ay bahagi ng buhay ng iglesia. At least dun sa time na yon, at in a sense, sila ay nagiging bahagi ng misyon ng Diyos. Dahil sa pagiging hospitable natin, o sa hospitality, nagkakaroon ng praktikal na tulong at proteksyon ang mga lingkod ng Diyos. Nagiging patotoo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagbubukas ng tahanan at puso at nagiging instrumental ito sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos o ng mabuting balita ni Kristo. Kaya tuwing tayo'y nagiging intentional sa pagpapatuloy sa iba, sa pagbubukas ng ating oras, ng ating tahanan at buhay para sa iba, in a sense, nakikilahok tayo dun sa misyon mismo ng Diyos na ibinigay sa atin. Hanggang karanasan yan. At least, nung na-experience namin, ng mga kasama ko, Pastor Derek, nung kami ay pumunta sa Singapore, yung church sa pinuntahan namin, very hospitable, very, very welcoming. So at least yung mga kapatiran doon na talagang, intentional silang, kinakausap ka, kinakamusta ka. So, yung mga ganoong bagay na nagiging encouragement sa atin o sa akin naging pagpunta doon sa lugar na yon. Tayo rin, di ba? Ang gandang observation sa ilang mga karanasan na nakita natin sa mga kapatid natin na kapag kayo ay nagpapatuloy na mga missionaries na nagpupunta rito sa atin sa BBCC, di ba? Parang mula sa Amerika, mula sa ibang lugar, tapos ina-accommodate ninyo, pinatutuloy niyo sa inyong bahay. Wow! Ang ganda ng pagkakataon na yon para express yung pagmamahal na yon. Dinala sila dito ng Diyos to extend para i-share yung gospel, maging misyonero, misyonera. Tapos tayo nagiging paraan ng Diyos para makasama sila, matulungan sila. Di ba? Nang ilang panahon, para ipakita yung pagiging hospitable natin sa kanila. And for sure, marami kayong karanasan din dyan. Isa ko din hindi makakalimutan nung kami ay nasa Cebu. Yung kaibigan ni Pastor Derek, sila yung mga mananampalataya. Sobrang, yung puso nila talagang nag-overflow kung paano kami iti-treat. Hindi lang dahil kami after do sa treat. I mean, yung puso nila talaga na makikita mo na very accommodating and welcoming. Diba? So, ganun din sa atin. Application nun, diba? Sa atin.
Kumbaga, at that point, madarama mo na meron tayong isang malaking pamilya. Mga kapatid kay Kristo sa malalayong lugar. Nasabi sa Romans 12:13, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Ipinapakita na ang hospitality ay natural na bahagi ng buhay Kristiyano kasi ito ay ebidensya ng gospel o yung gospel love na meron tayo. And then verse 2, lingid sa kanilang kaalaman, may ilang nakapagpatuloy na mga anghel. So dito may makikitang allusion sa Old Testament. At least dito sa Genesis 18 and 19, kung saan si Abraham at si Lot ay nagpatuloy sa mga bisita na kalaunan ay nalaman nilang mga sugo ng Diyos. Ipinapakita nito na ang simpleng gawa ng pag-ibig ay maaaring gamitin ng Diyos sa parang hindi natin inaasahan. Ang point ng author ay hindi magpatuloy ka para may anghel na dumating sa atin, no? Pwede naman gawin ng Panginoon yun, for sure. Walang imposible sa Kanya. Kundi magpatuloy ka sa iba dahil ito ang buhay ng mga taong may pagmamahal at nagmamahalan kay Kristo. Ano man ang katayuan o lahi, meron ang iba. Maging bukas tayo. Kaya yung question, bukas ba ang buhay natin para sa mga kapatid? Na ngayon ay hindi lang sa mga malalayo o taga-ibang lugar, dito mismo sa atin. Maaari ding ito ay pag-imbita ng kapatid sa simpleng kainan o pagkakape. Mamaya, after our worship service, mag-invite ka. Magkape lang kayo, hindi naman kailangang laging lechon o ano man. Di ba? Simpleng tinapay ni Pastor Jet. Naalala ko tuloy yung tinapay ni Pastor Jet. Grabe, lahat sa Inoban, lahat may tinapay. O doon kayo sa sasakyan, di ba? Mga ganun. So, anong point ko? Ano lang yan, parang kinakabahan kasi ko. Kumbaga parang yung pagpapatuloy natin sa iba. Di ba? Na parang maging natural yun sa atin. Hindi pagka tapos ng ating pananambahan, kanya-kanya tayong pulasan at yung ganun. Pero maganda ngayon, meron tayong service review, di ba? So, sermon discussion. So, ang gandang pagkakataon to express itong ating pagkasama-sama. Anyway, so paglalaan ng oras para sa ating mga discipleship group, sa small group, panalangin o grace community. So, ang gandang lugar ito para express yung ating pagiging hospitable, yung ating pag-ibig kapag nag-host ka ng GraceCom, di ba? Hindi kailangan magarbo. Kung marami kang blessing, why not, di ba? Kaya mo mag-host sa Starbucks o sa buffet, why not? Ay, baka nagda-diet pala tayo, no? Huwag yun. Hindi kailangan malaki ang bahay. Ang kailangan ay malaking puso natin sa isa't isa. Amen? Verse 3, alalahanin nyo ang mga nakabilanggo na parang kayo'y nakabilangguring kasama nila. Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng gayon. Ang mga Kristiyano noon na nakakulong dahil sa pananampalataya ay umaasa lamang sa tulong ng mga kapwa nila mananampalataya para sila ay makakain, para sila ay magdamit at iba pang pangangailangan nila. At kung walang tutulong sa kanila intentionally, sila ay literal na magugutom o mapapabayaan. Kaya sinasabi rito, alalahanin niyo sila na parang kayo rin ay nakakulong. Kasi pag ganun mo dinadama yun, talagang tutulong ka. Hindi lang ito simpleng sympathy, simpleng awa o pakikiramay na nakatanaw ka lang sa kalagayan ng iba, kundi empathy. Tunay na pakikiisa, paglalagay ng sarili mo sa kanilang sitwasyon na para bang tayo mismo ang dumaranas ng paghihirap o pagmamalupit ng iba. So yung sense ng pagiging magkakapamilya. Totoong-totoo yan sa ating mga biological family. Kahit isang nating kapatid na pasaway, diba? Hindi mo itatakwil. Hindi mo itatapon. How much more tayo ng mga pamilya ng Diyos. Galatians 6:2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Ipinapakita rito na ang pag-ibig kay Kristo ay nakikita sa aktwal na pagdadala ng pasanin ng ating mga kapatid.
Kaya sa puntong yan, yung empathy na tinatawag natin, na hiningi dito sa kanila ay hindi lang simpleng damdamin, kundi actively. Pakikibahagi, pagdalaw, pagtulong, pag-aalala, at panalangin. And the question is, patuloy ba natin yung ginagawa sa ating church? Patuloy mo ba itong ginagawa sa iyong sarili? Sinasabihan din tayo rito na alalahanin ng mga nagdurusa na barabang tayo rin ay nasa kalagayan nila. Sa buhay ng iglesia natin ngayon, maaaring ito rin ay sa ilang kapatid natin dahil nga hindi nakaka-attend, may mga sakit na madalaw natin. Not necessarily, yes, gagawin namin bilang mga pastor yon, pero lahat tayo. May problema sa pamilya, o pansarili, o dumaraan sa matinding pagsubok sa pananampalataya. Ang tanong, kapag ba may kapatid na nahihirapan, nararamdaman ba niya na may pamilya siya sa iglesia? Meron ba siyang kapatid na handang tumulong na manggagaling sa atin? O baka nararamdaman niya siya ay nag-iisa lang at walang pakialam ang isa't isa? Paano natin ginagawa o gagawin itong pagmamahal na ito natin sa bawat isa? Or baka nagsasawa ka na, paulit-ulit, na para bang ang hirap naman pagpasensyahan. Di ba? Ang hirap naman tumulong. Tinatabangan na tayo. Straight to the point. Walang paligoy-ligoy ang talata. Patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Pagkatapos ipakita ng author kung paano dapat makita ang pag-ibig sa loob ng iglesia, dito itinignan natin at least overview ng verses 1 to 3, dadalhin naman niya tayo sa isa pang mahalagang bahagi ng pamumuhay na dumadaloy sa pag-ibig, ang paggalang at kadalisayan ng pag-aasawa. Na may malaking kinalaman sa kalinisan at dangal sa relasyon ng mag-asawa kasama sa pribadong bahagi ng buhay nito. So igalang ang pag-aasawa at panatilihin ang kadalisayan nito. No, verse 4. Sinabi din sa 13:4, igalang ng lahat ng pag-aasawa at panatilihing malinis ang higaan ng mag-asawa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga mapakyapid at mga ngalon niya. Mas literal na makikita rito na ginamit sa Ingles sa ESV, let marriage be held in honor among all and let the marriage bed be undefiled. O wag makontaminate o marumihan. Na sinalin sa MBB, dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat. So yun yung ginamit na salin doon, maging tapat kayo sa isa't isa. Mapapansin natin na direkta at malinaw ang utos dito. Hindi siya nagpatumpik-tumpik, walang komplikadong paliwanag. Tatlong bagay ang makikita natin sa sinasabi rito. Igalang ng lahat ang pag-aasawa, panatilihing, malinis, tapat ang pagsasama sapagkat hahatulan ng Diyos ang sexual na kasalanan. So una, igalang ng lahat ng pag-aasawa. Ibig sabihin nito, ang pag-aasawa ay dapat ituring na marangal, banal, mahalaga sa paningin ng Diyos at ng tao. Mahalaga ang paalala nito sa konteksto ng Hebrews. Sa isang banda, may impluensya ng legalism mula sa Judaism, belief, kung saan may mga kaisipan na tila minamaliit ang pag-aasawa at tinuturing na mas espiritual ang pagiging walang asawa. Sa kabilang banda naman, sa Greco-Roman, laganap ang immorality at mga kaswal na relasyong sexual. Kaya ang iglesia ay nasa gitna ng dalawang maling pananaw o extreme. Sobrang legalismo at sa kabila naman ay sobrang kaluwagan sa kasalanan. Kaya't napakalinaw ng utos, ang pag-aasawa ay dapat igalang, ituring na marangal at ipamuhay ng may kabanalan. Dahil dito, ang pag-aasawa ay hindi dapat sirain ng kasalanan sapagkat ito ay institusyong ginawa ng Diyos. Makikita natin ito simula pa lamang sa kasulatan ng Genesis 2:24. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at sila ay magiging isang laman. Makikita rin natin yan sa Matthew 19:4-6 na tinuro ng Panginoong Yesus at ni Apostol Pablo sa Ephesians 5:31-32. Natutunan din natin yan sa series na hinatid ng ating Pastor Derek sa kanyang sermon dito, tungkol dito.
Ipinapakita nito na ang pag-aasawa ay itinatag mismo ng Diyos bago pa pumasok ang kasalanan sa mundo. Ibig sabihin, ang pag-aasawa hindi inimbento ng kultura, hindi ito byproduct ng lipunan, hindi rin basta kontrata lamang. Ito ay galing sa Diyos mismo, kaya dapat itong ituring na marangal, banal, at napakahalaga. Kaya ito'y panatilihin nating malinis. Ang higaan na binanggit dito ay tumutukoy sa sexual na relasyon sa loob ng pag-aasawa. At ang punto ay dapat itong manatiling malinis at tapat at exclusive. Nasa loob lamang ng marriage vows. Hindi sinasabi ng Biblia ng sexual intimacy ay marumi. Sa katunayan, ito ay kaloob ng Diyos sa loob ng pag-aasawa. Disenyo ito ng Diyos. Kaya mababasa sa 1 Corinthians 7:2 pa rin ng lalaki ang kanyang tungkulin sa kanyang asawa at gayon din ng babae sa kanyang asawa. Ipinapakita nito ng sexual na relasyon sa loob ng kasal ay hindi kasalanan, kundi bahagi ng disenyo ng Diyos, isang banal na kaloob na dapat ipamuhay ng may katapatan at kabanalan ng mag-asawang babae at lalaki lamang. Sapagkat hahatulan ng Diyos ang sexual na kasalanan. Hahatulan ng Diyos ang mga mapakiapid at mga mangangalon niya. Ito ang dahilan kung bakit dapat igalang pag-aasawa at panatilihin ang kadalisayan nito. Dalawang uri ng kasalanan ang binanggit. Mapakiapid, tumutukoy sa sexual na kasalanan sa labas ng kasal, yung fornication, yung hindi kasal. Or sexual immorality, yung pangalawa, mas malawak pa, tumutukoy sa lahat. Mga ngalon niya, tumutukoy sa pagtataksil sa loob ng kasal o adultery. At ang babala ay seryoso. Hahatulan ng Diyos ang gumagawa ng gayon. Kaya malinaw ang kabanalan sa ating katawan at sa intimacy na disenyo ng Diyos ay bahagi ng kalooban niya. 1 Thessalonians 4:3, kalooban ng Diyos na kayo maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Ang sexual na relasyon sa loob ng kasal ay kaloob ng Diyos, hindi kasalanan. Ang kasalanan ay kapag ito'y nilalabas natin at sinasagawa natin labas sa disenyo ng Diyos. Paalala yun sa atin. Yes, hahatulan ng Diyos ang kasalanan katulad ito. Pero ang good news, si Kristo ang humarap sa hatol na yun sa krus para sa mga nagsisisi at sumasampalataya sa Kanya. 1 Corinthians 6:9-11, ang mga mapakiapid at mga ngalon niya ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ngunit ganyan ang ilan sa inyo noon, ngunit kayo'y hinugasan na, pinabanal na, at inaring ganap sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. May pag-asa at pagbabago sa pamamagitan ni Kristo. Para sa mga mag-asawa, kasama ako. Iginagalang ba natin ang pag-aasawa sa pamumuhay natin? Tapat ka ba sa ginagawa mo, sa iniisip mo at sa puso mo? Ang pag-ibig at katapatan natin sa asawa ay pagsamba sa Diyos at patotoo ng Ebanghelyo. Para sa mga singles, igalang ng lahat ng pag-aasawa. Igalang ang kasal ng iba, umiwas sa sexual na kasalanan. Panatilihin ang kalinisan sa isip, katawan at relasyon. Regardless kung nobya mo ay Kristiyano, di ba? Minsan nakakalungkot. Ang daming ganap, experiences. We need to pay careful attention sa salita ng Diyos sa bahaging ito. Ang kabanalan sa pagiging single ay pagbibigay galang sa disenyo ng Diyos. At para sa lahat, sa panahon ngayon, yung norm, napaka-normal ng live-in, casual sex, pornography, di ba pang anyo ng sexual immorality, or even dagdag na natin ng idolatry at mga functional idols ng ating puso. Ang dami nito. In terms of sa pag-aasawa natin, di ba? So ang daming pwedeng maglayo sa atin, sa Diyos una sa lahat, at sa ating relasyon sa ating mga asawa. Dahil sa mga bagay
na kinakapitan natin at ini-enjoy natin na gawin labas o outside of marriage. Pero ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang mga utos at babala ay nagtuturo sa atin tungo sa kabanalan at sa karapat-dapat na pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Ipinapaalala nito na ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo, 1 Corinthians 6:19-20. Kaya dapat itong gamitin para sa kalwatian ng Diyos, hindi para sa kahalayan o kasalanan. At ang mabuting balita, may kapatawaran sa ating Panginoong Hesus. May pagbabago na maaaring mangyari sa buhay ng mga taong tunay na magsisisi at sasampalataya kay Kristo. Kung nadapa o nahulog ka man sa ganitong kasalanan, ang solusyon ay hindi pagtatago o pagdadahilan, kundi pagsisisi sa kasalanan at paglapit kay Kristo. Isuko sa Kanya, ihingi ng tawad. Pananampalataya sa Kanyang ginawa sa krus na sapat para tayo Kanyang patawarin at iligtas. Ito ang ebanghelyo na paniwalaan at panghawakan natin. Of course, hindi para gamiting lisensya ito at ulit-ulitin lang gawing dahilan. Kasi pag ganoon, dinadaya lang natin ang ating mga sarili. So ito'y paalala sa ating lahat. Thirdly, mamuhay na may kasiyahan, hindi sa pag-ibig sa salapi. Verse 5a, huwag kayong magmamahal sa salapi, kundi masiyahan kayo sa anumang nasa inyo. Mapapansin natin na tulad ng mga naunang utos, napaka-direkta at practical po nito. Dalawang bagay uli ang binanggit dito. Una, huwag magmahal sa salapi. Ikalawa, masiyahan sa anumang nasa inyo. Hindi sinasabi ng verse ng salapi mismo ang masama. We understand that. Ang problema ay ang pag-ibig sa salapi. Kapag ito na ang pinanggagalingan ng ating seguridad, ng ating kasiyahan at pag-asa ng ating puso, dito nagkakaroon ng malaking problema. Gaya ng sinasabi sa 1 Timothy 6:10, ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Hindi ang salapi o ang pera mismo ang ugat ng kasamaan, kundi ang pagmamahal po dito. Na para bang ito na ang pumapalit sa Diyos sa puso natin, kung masyado natin yung kinakapitan at hinahawakan. Dahil kapag ang puso natin ay masyadong nakakapit, nakasandal sa pera, madaling sumunod ang kasakiman, inggitan, panlalamang at maging ang pagkasira ng ating mga relasyon. Meron tayo. Kasi kung mas nangingibabaw ang bagay na ito. Nakita natin na naranasan nila ang pagkawala ng kanilang mga ari-arian dahil sa kanilang pananampalataya. Sa Hebrews 10:34, di ba? Ipinapakita nito ng kanilang kasiyahan ay hindi nakatali sa mga bagay sa lupa, kundi sa mas dakilang kayamanan kay Kristo. Kaya ang paalala sa kanila, huwag ibalik ang puso sa pagmamahal sa mga panandaliang bagay ng mundo, gaya ng pera o ng kayamanan. Pangalawa, masiyahan sa anumang nasa inyo. Ito ang positibong utos. Masiyahan kayo. Maging kontento tayo. Ang kasiyahan ay hindi ibig sabihin na wala tayong pangarap o pagsisikap sa buhay. Hindi rin ito katamaran o kawalan ng direksyon sa buhay natin. Ang ibig sabihin nito ay hindi nakatali ang puso natin sa kung anong meron o wala tayo. Gaya ng sinabi sa Philippians 4:11-12, ni Pablo, natutunan niyang masiyahan sa anumang kalagayan, sa kasaganaan man o sa kakulangan. Ipinapakita rito na ang contentment ay natutunan niya ni Paul. At ang sentro nito ay si Kristo, hindi ang sitwasyon kung anong bagay meron siya. At sa verse 30 doon, sinabi niya na ang lakas niya ay nagmumula kay Kristo. Ibig sabihin, ang tunay na kasiyahan, hindi ang bunga ng pagtitiwala sa Panginoong Yesus. Hindi kung ano yung meron siya, o anumang ari-arian meron tayo, o kalagayan natin sa buhay. At sa Ebanghelyo, ipinapakita sa atin na si Kristo ang tunay na kayamanan natin. 2 Corinthians 8:9, bagamat mayaman si Kristo, naging dukha siya, alang-alang sa atin upang tayo yumaman sa Kanya. Ang tunay na kayamanan ng Kristiyano ay hindi ang pera o anumang kayamanan sa mundong ito, kundi ang kaligtasan
at relasyon meron tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Pwedeng mangyari anumang oras o panahon, maring mawala ang pera o ari-arian ng isang mananampalataya. Hindi natin alam. Mamaya o bukas. Alin sa dalawa? Hindi man mawala ang pera natin, kundi maaring tayo yung mawala o mamatay tayo. Pero hindi kailanman mawawala o maaalis sa atin si Kristo kung tayo'y tunay na may pakikipag-isa sa Kanya. At kung si Kristo ang ating ituturing na tunay na kayamanan sa buhay ngayon, sapat yon sa atin anuman ang kalagayan natin sa buhay. At mainam palaging magsuri ng puso natin at itanong, saan nakasandal ang puso mo ngayon? Sa kayamanan mo? Sa bank account natin? Kung may bank account? Ano nagbibigay sa atin ng tunay na security? Ano ang mga kinatatakutan nating mawala? Again, kung yan ay pera o trabaho o ari-arian, ang sagot natin, maring doon na umaasa ang puso natin. Doon na natin ikinakabit yung ating naisin. Para sa mga mag-asawa, ang utos na ito'y paalala ng pundasyon ng tahanan, hindi pera, kundi si Kristo. Hindi nasusukat ang tagumpay ng pamilya sa laki ng mga assets meron kayo. O laki ng pera ninyo sa bangko, tulad ng binanggit ko nung una, kundi sa lalim ng ating pagtitiwala sa Diyos, sa ating pagkakaisa at pagmamahalan o pagmamahal sa Kanya. Kapag ang pera ang sentro ng relasyon natin, madaling pumasok, again, ang kasakiman sa ating puso. Pero kapag si Kristo ang sentro, natututo tayong mga mag-asawa, bawat isa, na magpasalamat sa kung ano meron tayo, magtiwala sa Diyos sa ating mga kulangan, at magkasamang sumunod at maglingkod sa Kanya. Para sa atin, ang contentment ay nagbubunga ng pagiging mapagbigay at mapagmalasakit. Dahil ang iglesyang o ang contentment kay Kristo, nang ibig sabihin ay bawat isa sa atin ay hindi sakim, hindi makasarili, at hindi nakipagkompetensya sa isa't isa. Sa halip, ang iglesyang ito, na tunay na naiintindihan yung contentment kay Kristo, ay handang tumulong sa mga nangangailangan, handang magbigay para sa gawain ng Panginoon sa pagsulong ng Ebanghelyo. Hindi natin pinagkakait kung naiintindihan natin ang layunin nito na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Lastly, magkaroon ng kumpiyansa sa presensya at tulong ng Diyos sa verse 5b hanggang 6. So dito sa huling bahagi, pinapakita ng manunulat kung saan nanggagaling ang dahilan kung bakit maaari tayong mamuhay ng may kasiyahan at kumpiyansa. Ang pundasyon nito ay hindi ang dami ng ating, ng ari-arian o katiyakan ng sitwasyon natin sa buhay, kundi ang pangako ng Diyos mismo na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Sa madaling salita, ang tunay na contentment ng Kristiyano ay nakaugat sa presensya ng ating Diyos. At ang tunay na kumpiyansa ay nakabatay sa kanyang tapat na pangako na ating panghawakan. Sabi na sa verse 5b, hindi kita iiwan ni pababayaan. At sa verse 6, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? So makikitang daloy dito, hindi sinabing maging kontento ka kasi dapat lang na maging kontento tayo. Ang gusto sabihin dito sa atin, maging kontento tayo sapagkat sapat si Kristo, sapat ang Diyos sa atin, kasama natin siya sa buhay na ito. Ang utos sa verse 5a ay nakaugat sa pangako sa 5b. Ang pangako na hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kinuha ng author sa Deuteronomy chapter 31 verse 6 at Joshua 1:5, kung saan tiniyak ng Diyos ang kanyang presensya sa gitna ng panganib at laban ng kanyang mga hinirang. Ngayon ay ginagamit ng manunulat ng Hebrews ang pangakong yon para sa iglesia rito. Ibig sabihin ng parehong Diyos na sumama sa Israel at kay Josue ay siya ring Diyos na kasama natin kay Kristo. Kasama nila noon, tayo kay Kristo ngayon,
Kaya ang kasiyahan ng Kristiyano hindi nakabatay sa mga bagay na meron tayo, kundi sa katiyakan na ang Diyos ay laging kasama natin. Sa verse 6, ang pangako ay nagbubunga ng kumpiyansa. Ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Ito naman ay mula sa awit 118 verse 6 kung saan ang psalmist, bagamat napapaligiran ng kaaway, ay may lakas ng loob dahil kasama niya ang Panginoon. Tulad ng mga Jewish believers noon, again na nakaranas ng kahirapan at pagkawala ng kanilang ari-arian. Kaya natural lang na matokso silang humanap ng security, kayamanan sa mga bagay ng mundong ito. Ngunit ang paalala ng author ay ito, hindi pera ang nagbibigay ng tunay na kapanatagan ng puso. Hindi ang ari-arian, again, ang security natin. Ang presensya ng Diyos mismo ang inyong katiyakan at iyon ay di maaaring kailanman kunin o agawin sa atin kung tayo ay tunay na kay Kristo. At para sa atin ngayon, lalo pang tumingkad ang pangakong ito dahil kay Kristo. Siya ang ating pinakapunong pari, nag-alay ng kanyang sarili ng minsanang handog at sapat na yon, at dahil doon tinanggap tayo ng Diyos sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ang presensya ng ating Diyos ay tiyak at walang hanggan sa atin. Tulad na sinabi sa Matthew 28:20, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng Panginoon. Ito ang ebanghelyo sa praktikal na anyo. Hindi lang tayo pinatawad sa ating kasalanan sa pamamagitan ni Kristo, sinasamahan niya tayo sa buhay na ito o kahit hanggang sa kamatayan dahil siya'y sa atin na magpakailanman for all eternity sa bawat isang tunay na nasa kaniyang anak. Ano ang hamon at kaaliwan nito for the last thing? Gusto kong sabihin dito. Kung ang Diyos ay kasama natin, bakit tayo mabubuhay sa patuloy na pag-aalala at takot sa kakulangan? Bakit tayo kikilos sa parang mag-isa lang tayo sa buhay, gayong alam natin, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang church, na very evident, na nakikita sa relasyon meron ka o meron tayo kung tayo ay nakay Kristo. Bakit tayo kakapit sa kayamanan o sa security ng mundo na para bang iyon ang tunay na kaligtasan natin? Ang ugat ng discontentment ay hindi kakulangan ng pera, kundi kakulangan ng pagtitiwala sa presensya at hindi paghawak at pagkapit sa salita at pangako ng Diyos. Pero kapag ang puso mo ay nakatanim sa kanyang pangako, hindi kita iiwan ni pababayaan, magkakaroon tayo ng lakas ng loob na magsabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Kahit mawala sa atin ang lahat, dumaan man tayo sa mahigpit na mga pagsubok, sa sakit o kamatayan o kahit hindi matupad ang inyong mga pangarap. Pero sinasabing huwag tayong mangarap, don't get me wrong. Pero hindi doon matatapos ang lahat kung nasa atin si Kristo. Hindi tayo iiwan ng Diyos ng kanyang presensya, ng kanyang banal na espiritu, at kung hindi tayo iiwan ng Diyos, sapat na yon para mamuhay tayo ngayon ng may kasiyahan, may pag-ibig sa kapatiran, may tunay na malasakit sa mga nahihirapan at kumpiyansa sa kanyang tulong sa atin sa buhay natin ngayon. Ito ang buhay na hinuhubog ng Ebanghelyo, isang buhay na hindi nakasandal sa mundong ito, hindi sa tao, hindi sa anumang bagay na meron dito, kundi sa kanyang katapatan at sa kanyang presensya, katapatan ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. Let's all pray.